Sabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong nga adlaw sa tanan, dalaygon ang Dios sa higayon, oportunidad nga gitugot na usab kanato nga makapadayon kita sa atong buluhaton. Kagahapon igala wala kita nakahimo sa atong buluhaton tungod sa power interruptions and also ang atong signal, no, nawala kanato og ato gihimo ang atong local na lang, atong radio station, naga-play kita o replay sa mga pagtulunan nga atong natunan the past. Now, this time, magpasalamat kita sa Diyos tungod kay itagaan kita nining oportunidad. O salamat higala, igsuon, mga followers, mga tanan nga nagapaminaw karon diya sa inyong mga radyo o ingon man sa tanan ng mga Facebook friends. Salamat sa inyo nga pagpakiguban karon o hinaot pa nga ang pulong sa Ginoo padayon nga magpakig-istorya diha sa ato nga mga kasing-kasing niini nga buntag karon. O mag-ampo kita sa pagtugyan sa atong bulaton diha sa Ginoo. Langit nun o gamhanan namong Diyos, balaan ikaw o salamat o Diyos. Kaya ang imohang gugma, padayon nga bungkos kadamo o God. Aron nga makapadayon kami sa pagbuhat sa mga bulaton, sumala o Diyos sa imohang pagbulutan. Amahan, kining tanan nga mga pribilehiyo gikan kanimo o gipasidunggan ikaw namo o Diyos tungod kay ikaw matinumanon sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa mga katawhan nga sa matag karon og unya imong gi panalanginan ang ilang mga kasing-kasing. Salamat o Diyos sa imong balaang pulong. O nagaampo ako o Diyos nga padayon ikaw sa pagpanalangin, gamita imong pulong nga magahatag og dugang nga pahinumdom, pag-remind, pag-correct o pag-challenge sa matag usa nagapaminaw karon. Especially Father God, niadtong nahigugma sa imong pulong akong pag-ampo nga unta kining ministry makatabang man sa ila usab nga mga kinabuhi. Lord, gitungyan ko diha kanimo balik ang dungog himaya samtang magpadayon o Dios sa imong pagpamalandong. Giyahi ang imong alagad o bisan pa man imong pulong gamiton nimo o Dios nga convect diha sa kasing-kasing sa matag usa. Kini akong gitugyan diha kanimo in Jesus name. Amen. Salamat sa gayon nga makapadayon kita sa pagpamalandong. Anian na kita maghisgot sa Faith in the Christian Family Part 4. Gumikan kay taas kay nga topiko og di nato makaya, no, sa human sa isa lang ka session. Og I know nga ana kini mahatag kanato ang mga ideas, mga principles gikan sa Biblia nga kung ato pud i-follow matag usa kanato sa miyembro di as panimalay, mahimo kining helpful alang kanatong tanan, no? So kung ato nga tan-awon karon maghisgot kita sa focus the Christian mother. Now sa milabay nato nga pagtuon natun-an nato ang the Christian wife. Ang wife unsa man iyang primary nga responsibility and duty diya sa atong family. Wives are to submit to their husbands. Maka na siya ito makita na natun-an sa milabay nato nga pagtuon. Ang iyang primary responsibility diha sa panimalay is to submit and to give respect and love to their husbands. Mao kana siya ang mga rules and duties sa Christian wives diha sa panimalay. If you believe God, if you believe the Bible, mao kini ang ato nga ang inyong duty
ingon man nga ang mga amahan diya sa panimalay ana apod siya'y duty nga gihatag ang Dios sumala sa atong natun-an sa milabay nga mga pagtuon. Now, this time maka-focus kita the Christian mother. Dili lang ang woman, ang babae diya sa panimalay ana siya'y rule as wife dito sa iyang husband, and secondly mother ngadto sa iyang mga kabataan. O mao kini siya nga atong tutukan unsa man ang rule sa inahan diha sa panimalay. To love their children. Mao kini siya ang second responsibility niya diha sa panimalay, to love their children. Of course, above ni anang tanan, ang amahan siya gyud ang nag-provide sa kinatibuk-an, paghigugma, pag-take care sa whole family, and it's the wife's responsibility diha sa ilang mga panimalay ang paghigugma usab, pag-take care diha sa iyang pamilya. In fact, in Titus chapter 2 verse number 4 nag-ingon, they should encourage the younger woman to love their husbands, to love their children. Okay? So makita na to ang part. Ang second part din sa verse number 4 in Titus chapter 2, makita na to love their children. Gi-emphasize ni Apostle Pablo as their important duty diya sa ilahang family or diya sa panimalay is to love their children or their child. Kung isa lang kabuo, mo kana siya. Now, ato makita, loving their children ought to be natural. Wala nga gipugos siya, wala siya nga tungod kay dai balaod nga ilabi lang mga kabataan, ilang i-take care, but ang tenor, ang atong makita dinhi nga ingon nga nagtukod ka, nagpundar ka, ning agree ka nga magminyo ka, mahimo kang asawa sa imong husband, manganak man gyud na kung itugot sa Ginoo, dapat naapil kini sa imong kwintada nga kung manganak man, ang secondary nga responsibility sa wife panimalay is to love their children, and this love ought to be natural. Kanang kusang loob, outflow sa iyahang pag kinabuhi, ang pag take care, pag love, pag-amping sa iyang mga kabataan. Yeah. Sin can lead to a lack of proper affection. Now, hinumdumon nato igala nga usa nga maka-disturb sa usa ka inahan nga dili niya mahatag ang proper affection, ang proper love o care diya sa panimalay, mao ang sala. Panahon bitaw mag-involve ang nanay og sala, mga buhat nga dili makalipay sa Ginoo, ang mabalingan sa iyang sapot anak, ang iyang mga anak. Bisang walay sala, dili kayo matawag nato nga unreasonable kaayo nga balingan niya sa iyang sapot o resulta sa iyang pagpakasala ang iyang mga anak sometimes. Mao kani usa nagakahitabo sa atong mga panimalay, no? Itong mga amahan, pagbarumbado gani nga amahan, ang ilang pamilya perting luuyan yun. Kay mauna sila ang balingan kung mapildi na dito sugal sa gawas, pag uli ana ang pahamutan mao ang ilang asawa, ilang mga anak, or anything diha sa sulod sa panimalay. Now, pareho po na, no? Ang inahan, kung nagkinabuhi siya, labag sa kabubuton sa Ginoo, sigurado nga wa siya kalipay, o sigurado nga ang mahimong buntungan niya sa iyahang dili maayong pagkinabuhi o iyahang pamilya. In fact, ingon si Apostle Pablo in Romans chapter 1 verse 31, foolish, faithless, heartless, and ruthless. No? Mao kana siya ang rason ngano nga magkinabuhi ang usa ka tawo nga dili tama, dili exact, dili fitted sa kabubuton sa Ginoo. Ang ikaduha is to manage the household. Mao kini siya not only to love their children, the second responsibility of the mother diya sa family, but to manage the household.
ang giatasan sa Ginoo gyud nga mag-manage diya sulod sa panimalay mao gyud ang asawa. Mao na siya ang klaro na mother of the children. To manage the household. Iyahan ang responsibility. Ang pag-take care, ang pag-manage, ang pag-amuma, o ang pagpadagan diya sulod sa panimalay. That's the mother's responsibility in their home or diha sa ilang panimalay. In fact, ingon sa pulong sa Ginoo in Titus chapter 2 verse number 5. It says, to be sensible and pure, to manage their household. Very clear. Okay? To manage their households, to be kind, and to submit themselves to their husbands, otherwise, the word of God may be discredited. Okay? Klaro kayo ang effect. Ang pagkinabuhi sa mga inahan diya sa panimalay, pagdili gani siya musubay sa rules nga gihatag sa Dios, klaro nga rules o mga principles, sigurado gyud nga mo epekto kini diya sa panimalay. Pag matawag na to, mulampas siya sa boundary. No? So, ang iyang responsibility is to manage their households. Ang pag-manage sa panimalay, dili na ihatag sa katabang. Dili na i-entrust diya sa mga sinaligan diya sa panimalay. But it's the mother or the wife's responsibility mao ang pagpadagan diya sulod sa panimalay. Under sa supervision sa iyang bana as head of the family. Okay? Mao kana siya higala. Now, in fact, in 1 Timothy chapter 4 verse number 14 nagingon, therefore I want younger widows to remarry, have children, manage their homes. Again, so second another word nga makita, manage their homes and not give the enemy any chance to ridicule them. So, again, ato na pong makitaan ang word, manage their homes. Simple kayo nga mga pulong ni Apostol Pablo, pero lawom kayo kung atong pamalandungan. Now, though a woman may also engage in activities outside the home. Dili nagpasabot nga ang mama, kulungon na lang yun ay diya sa sulod sa balay. Dili na lang siya pwede magawas, dili na lang siya mag-work. No, that is wrong. Ang woman, ang nagisgutan nato sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan ko, mga kabaybayan, mao kini siya nakatumbok kini kaninyo. Ang responsibility sa babae diya sa panimalay, ang una niyang responsibilidad is to submit, to love also in response sa ngadto sa iyang husband. Secondly is to love their children and to take care their household. Mao na ang another responsibility. And third, pwede siya mag-engage o mga aktibidades diya outside. In fact, giportray kini, gisulti kini dito sa Proverbs chapter 31, especially in verse 10 down to verse 31. Hopefully matapos na to kini karon, ato kaning go over fast, no? Atong testingan kung matapos na to kini. Now, ang makita na to kung paano gina-play sa usa ka babae, wise nga woman or husband, wives and mother diya sa panimalay ang iyang rule. Tanaw na to. Nagisgot kining passage sa usa ka virtuous woman, okay? Or usa ka ambot pasabot virtuous, excellent, wise, noble, fine, and admirable. Mao kini siya ambot pasabot. Gi-present dinhi sa Book of Proverbs kung unsang klase nga babae siya dapat diha sa panimalay. No? Ang inahan, ang asawa diha sa panimalay, unsa ikaw, unsa kamo dapat diha sa panimalay. Ang expectation sa Ginoo for you to be an excellent, to be wise, to be noble, to be fine, and to be admirable diha sa inyong rule diha sa panimalay. I believe nga dili kini sayon, dili kani sayas gaan nga responsibility, kay wala may responsibility and duties nga sayon.
Pero atong timan-an nga gikan kini sa Ginoo. Atong tan-awon ang passage. Ingon sa verse 10 in Proverbs chapter 31. Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. In verse 11, the heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. In verse 12, she will do him good and not evil all the days of her life. Unsay bot pasabot ana, pastor? It means, it denotes strength, ability, courage, and dependability. Mao kana siyang bot pasabot, no? Na ang usa ka babae di as panimalay, wife in the home, no, is kuan siya kanang dasig siya, no, kusgan, bot pasabot kana bitaw makusganon nga naghimo sa iyang responsibility, na si ability, nag-develop siya ability, courageous siya, naghimo sa iyang trabaho, di siya bagulbol, and dependability, madepindihan, masaligan kung unsa ang iyang ag-entrust diya kaniya sa panimalay, iya ka ng palaguon, iya ka ng trabahoon, no? Kaya nga naman apil man ang ipakaslan niya, ninyo mga babae, apil na inyong ipakaslan sa dihang nagminyo ka. And we need to know that only that she will not bring her husband to ruin by overspending. Mao kana siya ang verse 2, no? So dili siya gastadura, dili usikan og kana bitong pinangitan-an sa husband na day daghang mga asawa nga pag makagunit gani kwarta gikan sa bana, ipamalit bisag way mga hinungdan, no? So usa ka na siya ka dili maayo nga function o pagbuhat sa buluhaton diya sa panimalay. Kinahanglan nga dili kinaiya sa usa ka asawa ang pag-overspending. Wa pagani na sweldohan gihurot na gasto, no? Wa pagani na abot ang kuan kanang ginatawag adlaw sa ting sweldo, wa na hurot ng sweldo, nakapangutang pa. So higala mga inahan, mga mother diya sa panimalay. So heart to heart talk kini. I hope nga maging teachable kita o mauna hinungdan nga ang mga bana naggukod kanunay sa trabaho o makalimot na lang Ginoo tungod kay ang asawa usab nagpabaya sa iyang responsibility, dili masaligan diya sa panimalay, no? So medyo halang kini nga nga comment, pero hinumdum mo na to it's from God. Now not only that, she is not quarrelsome, dili siya palaaway. Ang usa ka virtuous woman, usa ka wise or admirable woman diha sa panimalay, dili siya palaaway, dili siya kanunay ra nga nakakitag away na silingan, tanan na lang silingan kaaway, no? Usahay ra ba higala kining panag-away sa mga silingan nagsugod usahay diha sa mga asawa, then mo appeal ang mga husband, no? So mao kani siya ang kasagaran nga mahinungdan sa mga patay diha sa panimalay. Now depending kung asa ka karon o unsa ang sitwasyon anay kahigala, ang word of God is very fair alang kanatong tanan, no? Mao kana siyang gi-present from verse 10 down to verse 12. Ang last din sa verse mao kini ingon sa verse 12, she will do him good and not evil all the days of her life. It means to say she is not quarrelsome. Dili siya basta-basta makakita og trouble nga ikasangkot sa iyang whole family. Another, from verse 13 down to verse 15, ato kining tan-awon sa madalian. Ingat siya. She shaketh wool and flax and worketh willingly with her hands. She is like the merchant's ships. She bringeth her food from afar. She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household and a portion to her maidens. Now, ang sa ito makita din ang first is, she is industrious, in verse number 13. No?
worketh willingly with her hands. Dili siya tapulan. Industrious, madiskarte nga klase nga babae diya sa panimalay. That's a virtuous woman. Another thing, in verse number 14, she is a wise shopper and spender. Okay? So, kabalo siya unsay dapat paliton alang sa ikaayo siyang family. Dili nga para ra siyang sarili. Usahay ang mga inahan nga ato makuana no nga ang ilahang sarili lang ang kuanon asikasuhon, pero gineglect niya ang iyang responsibility siyang husband, iyang responsibility siyang mga anak. So dili kana siya mao. Kay ingon sa pulong sa Ginoo in verse number 14, she is like the merchant's ships, she bringeth her food from afar. It means to say she is a wise shopper or spender. Once nga magpalit siya og something, makaayog yun sa tibuok pamilya. Mao kana siya ambot pasabot. Then verse number 14, she riseth also while it is yet night. It means to say she is self-sacrificing. Dili lang iyang sarili ang ginatan-aw, sariling kapakanan, no? Kundi ang kapakanan sa tibuok niyang pamilya. Okay, mao kana siya higala og mao kini siya ang tendency nga nagakahitabo sa atong kapanahunan. And we need to reconsider kung unsa ikaw diha sa imong panimalay as a wife, as mother to your children. She puts the needs of others in her household ahead of her own comfort and convenience. No? Unahon yun niya ang kapakanan sa iyang panimalay, sa iyang bana, sa iyang mga anak, before ang iyaha. That's what we call a virtuous woman, a wise woman. Namuingsil siya din nga aspect. Not only that, in verse number 16 out to verse 18, she considereth a field and buyeth it with the fruit of her hands. She planteth a vineyard. She girdeth her loins with strength, and strengthen her arms. She perceiveth that her merchandise is good, and candle goeth not out by night. Means to say, she is a wise manager to her husband's income, making increase of it. Pag isalig sa iyang husband ang iyang kinitaan, kabalo gud siya mo manage, kabalo siya og dili lang iyang hutdon o gasto, mangutang pa, kundi ma-take care niya ang gi-entrust iyang husband, unya mapalago pagid niya. No? Mao kana siya but pasabot, maggamit niya to the maximum way nga ikaayo alang sa iyang tibok panimalay. Not only that, she is respectful or hard worker, supplementing the family's needs. Okay. Ingon nga wala may perfect husband, ayusay kulang pud ang kita, pero bisan pag dili kayo sufficient ang kita siyang husband, respetuhon gyapon na niya na usahay mga asawa pag wala gani tarong income ang ilang banat, singhan-singhagan na lang, no? Di na lang halos pakaunon. Wa man kay kita karong adlaw doy. No? So dili maayo ang pagtratar sa ilang husband once nga ilang husband minus ang income. But you know, wife, atubangon na nimo sa Ginoo. Tungod kay apil ka na gipakasla nimo sa dihang nagminyo ka. So hinumdumon na to mga inahan o mga asawa diya sa atong panimalay. This is your responsibility as wife, as woman in the home. Not only that, in verse 20 down to verse 22, mo kini siya. In verse 20, she stretcheth out her hand to the poor, yea, she reacheth forth her hands to the needy. Means to say, she is generous rather than selfish. No? Dili na siya hakog, dili na siya dalo.
o sa dinhi pas bagangginyo dili buraho, ha? Kung dili generous siya, kabalo pod siya mong share. Mao kana siya ato makita in verse 20. Now, in verse 21, she is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet. Ang sabot pasabot ana. Ingumbot pasabot, she secures families' clothing, keeping them warm. Ang pasabot, nakahatag po siya og security ang mga kinanglanon diya sa panimalay. No? Usahay, ang mga wife nga pabaya, wa na daig gas sa balay, wala na lampara, pero wala siya nakabalo nga wa na gas, wa na asin, wala na bitsin, or unsa ba diha, wa na magic sarap, wa na daig tigi, way bulad, wala na daig utan, o walay sudan diya sa panimalay. Then, late na kaayo, gabiin na, magkarakara pa, mga anak, mga bata na lang padaganon sa tindahan, o papangutangon, o so on and so forth. O mo sangko pa sa ang mga kabataan nga naglatagaw na diya sa kadalanan, madisgrasya pa din na sa kadalanan. No? So, sometimes, ang cause ni ana is naa sa mother diya sa panimalay. Ano man, sayo pa wala niya gi-ready ang panginanglanon diya sa panimalay. That's what it means. No? She secures family's clothing, keeping them warm. But pasabot, maasikaso kini nga inahan. Dili musalop ang adlaw nga dili ready ang tanang panginahanglan diya sa panimalay. Dit is mao kini ang buti pasabot. Then verse 22, she maketh herself covering of tapestry, her clothing is silk and purple. It means to say, she dresses a modest and quality garments. Huh? So, ang usa ka inahan diya sa panimalay, modest siya, dili mahimo siyang modelo. Modest siya kung magsulob. No, usay nga to ang mga inahan, mura pog dalaga pa. No, mga inahan, let's check sa ato nga mga kinaiya o sa atong pagkinabuhi. No? So ang atong mga anak musundog na hinuon sa tua. Kay nganuman dili maayo ang atong ipakita kanila. The mother of a household, she dresses a modest and quality garments. It means to say, ipakita niya sa iyang panimalay nga maayos siya nga pagkainahan. Kumusta daw kuno? I-check daw kuno ang imuhang the way ikaw diya sa panimalay nag-function, mga nanay. Okay? So I hope nga maging teachable kita enough sa pagdawat ni ini nga maong pagtulunan. Paano man ang inahan mo check sa ilang mga anak ng babae kung sila mismo badlungon po. Mao na siya. So, modest ka ba sa imong pambisti? Basi mas sobra pa ka sa naas nightclub. Mga inahan, please. Usa kini siya ka seryoso nga pag-remind ka nato. Mao kini ang standard nga gihatag sa Ginoo nga dili gid mohupas. And I believe until such time nga ang Dios makuha kanatong tanan. This principle and standard given by God, dili siya ma-change. Gusto sa Dios nga mo function ang mga inahan according sa ilang function. Now, in verse 23 down to verse 24, her husband is known in the gates when he sitteth among the elders of the land. In verse 24, she maketh fine linen and sealeth it, and delivereth girdles unto the merchants. Ang sabot pasabot ang pastor. In verse 23, it means she helps her husband advance or develop. So, ang maayo nga asawa, kung medyo hinaon ang iyang bana, matabangan niya nga ma-advance siya or ma-develop. Kaya naamang di man na ikalimod, no? Nga daghan mga husband nga medyo masinag diskarte kaysa asawa. Naay mas usahay nga mas bright, mas naagi kapasidad ang asawa pero ang iyang husband medyo hinay. Dapat dili na niya dili na i-take advantage nga iyan na lang hinoong i-domain ang iyang panimalay. No. You should remain humble and submissive, respectful to your husband. Kung bright ka kung kuyaw ka diskarte, ayaw pod nga
ipagkuan na lang nimo nga ipagsigawan nga murag ikaw gyud ang hari diya sa panimalay. No. Paglabag ka na sa karapatan nga gihatag sa Dios sa mga bana. No? Pasalamat ka asawa kay naa ka ni anak nga ability o kapasidad. Pero wala na nagpasabot na mabali na ang rule nga gihatag sa Ginoo diya sa panimalay, ang authority nga gihatag sa Dios. Unsay makita sa verse 23, her husband is known in the gates. Mut pasabot. Ang wife ni ana nagatabang nga ang iyang husband ma-advance, ma-develop o ma-encourage more sa iyang pagka-husband. No? Mu-back up siya. Dili niya tamakan ang iyang authority sa iyang husband. Now, verse 24, she maketh fine linen and sealeth it. Unsay bot pasabot? She is both thrifty and industrious. Okay? So, she is prospering. Nagadevelop pod ang wife. Nagadevelop siya sa dapat niyang i-develop. O nagaprosper ang iyang mga patigayon diya sulod sa panimalay. Naga-improve. Makita na to nga maayo iyang pagpadagan sa pamilya. Okay? So, mao ka na siya. From verse 25 down to verse 27, ingon pa sa 25, strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. In verse 27, she looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Sabot pasabot. Means to say, she is also optimistic about the future because she has prepared for it. Okay? Mao na yun sa verse 25. Huh? And she shall rejoice in time to come. Talking about future. Ang mama, o ang wife o mother diya sa panimalay, optimistic siya. Sigurado siya nga maayo ang iyang ugma. It's because gipreparahan niya, giredihan niya, kuan niya, pangandaman na niya. Okay? Mao kana siya ang point in verse 25. Ang mga mama, sila nang makita kung kana bitong gamay ng bugas, sila na ilahan ng transaksyon. Sila nang makita kung ang oil diya sa panimalay, ang ilang mantika, gamay na lang yun. No? Kabalo na siya kung kanusaan na sila mamalingki. Sila na kung panahon nga ang pamper sa ilang anak, gamay na lang. Kabalo na sila. O unsa man ang mga kakulangan diya sa panimalay, ilan nang i-prepare ahead of time. Okay? Verse 26, ato makita, she openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. Meaning to say, she is able to speak of wisdom because she has learned it. Okay? So, pag mubukas siya sa embaba, dili siya nagasulti o hinungdan ng mga butang. Dili siya naga-chismes o mga butang nga way kapuslanan. Kung dili, pag mubukas siya sa embaba, mapuslanon yun ang iyang ginasulti. Kaya nga naman, naka-learn siya, nag-develop siya, o nag-improve siya sa iyang pagka-babay. Naging matured siya. Na? Tanawa ganit ninyo mahigala, kanang mga kababayan nato, makita nato sa ato nga kalibutan. Tanawa ganit kinsa ng mga babaeng nagapangdumbalay nga way hinungdan, silang chismis. Maunang mga kababayan nga way tunong sa kinabuhi. No? So, higala, usa kini ka realidad nga mo'y nakakos o dili maayo nga dagan sa atong kapanahonan. The woman, the mother in the house, she is able to speak of wisdom because she has learned it. Nag-develop siya o makasulti siya o mga maalamon ngadto sa uban. Not only that, she looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. It means to say, moreover, she manages her home well. No, kaning last part ni eateth not the bread of idleness. Dili niya i-allow nga iyahang pamilya magkaon
sa pagkaon nga tinapulan. Unsay bot pasabot ng pagkaon nga tinapulan? Kana bitaw mantinil kayo. Kay nga naman, wa na may time to prepare. So magmantinil na lang, sige na lang noodles ang mahitabo, ulcer o sakit sa pamilya. Kaya nga naman, dili man healthy ang ipakaon. Dili man niya maayo pag-manage ang panimalay. Talangsaran niya mapakaon o lamik. Kung naay mabilin nga ang ayang kwartang gisugal. Mabilin, naay mabilin, makapalit o tarong-tarong nga sudan. Sustansyado, makagulay. No? Labi na ng pagulay. Importante ka na sa panimalay. Especially this time nga naakitas nagatubang ng COVID. Kailangan nga ang mga pagkaon diya sa panimalay healthy gyud, no? So dili magsilag salig diya sa kanang mga unsa pa nga mga pagkaon. Mao kana siya mga inahan, we need to be humble enough nining aspect. She gives her home high priority. Busy man siguro, pero ang pinaka-prioridad niya mao ang pag-take care sa iyang household. That's the mother responsibility ngadto sa ilang household. And verse 28 to 29, her children arise up and call her blessed. Her husband also, and he praiseth her. Ingat sa verse 29, many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Means to say, her husband and children, those who know her best, appreciate and praise her for her many excellent qualities. Na kung naa may qualified nga mudayeg sa usa ka inahan diya sa panimalay, kung naa may matuuhan jud, dili ang silingan higala. Kung gusto ka nga mas balaan jud nimo imuhang record, pangutan-a imong husband o ang imong mga anak. Kung kinsa ka diya sa panimalay, that's worth. Okay? So, kumusta ka inahan? Kumusta ka asawa? Kung ang imong bana pasultihon, unsa ka? Hinaot pa nga kana tagaan na nato og value. Tungod kay importante ka na, mao ka na siya ang primary nga plan o purpose sa Ginoo nga gihimo kang asawa o mother diya sa panimalay. 30 and verse 31, last verse says, favors is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. In verse 31, give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. Sabot pasabot. Means to say, she knows the key to her greatness. It's not charm and beauty, since it's only temporary. Okay? Now, ang usa ka virtuous woman, a wise woman, kabalo siya kung unsa ang susi nga mahimo siyang maayo nga inahan. Dili ang pagsigig pangarte, dili ang iyang beauty, kaya nga naman manguyot raman gyapon na. Pagkuyot ana bisag unsaong pagbagnos, wa na gyud, kunot na gyud na siya. Pero ang tinuod nga pag-achieve na to sa greatness as mother, mao ang pag-function well sa imong responsibility diya sa imong panimalay. Kay bisag mangunot pa ka, bisang pag matigulang ka na, bisang pagputi na imong buhok, dili sa pintal, kundi nature gyud na puti na, pero ang imuhang pagkaikaw na build nimo ug nahimo nga gihigugma ka, ginapasidunggan ka sa imuhang panimalay mismo. She knows the fear of God is the indispensable core of a virtuous woman or wise woman. Okay? So, unsa ang technique? Mao ang pagkahadlok, pagtahod diya sa Dios. Kung naghadlok ka sa Dios, nagtahod ka sa Ginoo, nahigugma ka sa Ginoo, you should carefully do your part. Do your duty as
husband, as wife, and as mother to your children. And last, she will enjoy many benefits. Her husband and children will value, will bless, and praise her. So, mas nindot kayo pag ang imong husband, imuhang mga anak, muingon sa iyang mga barkada, mga silingan, nga ang akong mama, ang ingon ang husband, ang akong asawa, siya ang pinaka-excellent nga babae sa tibok kalibutan na akong nailhan. Okay? Nindot kay kana kung ang husband ang maingon ni anak. Nindot kay pag ang mga anak maingon, ang among mama, siya ang pinaka-super mother sa tibok kalibutan. Di na mo bayran og salapi higala, kundili mao ka na siyang prize nga gihatag sa Dios. And not only that, ihatag sa Dios kanimo ang reward. Hinumdum mo nato mga inahan nga ang atong pag-function sa atong rule, sa atong duty diya sa panimalay, himuon nato kana kung kay part na sa atong pag-serve sa Ginoo as obedient child of God. Okay? Now, sa ikatulo is to provide spiritual training when male leadership is lacking. Di man nato mailimod, no? Nga naay mga pamilya nga ang bana wala magtuog Dios, wala siya dili siya saludo sa Ginoo. So it's now the opportunity sa mga wife nga mo take over something na nakulang sa ilang husband, especially sa spiritual nga aspect. Kaya naiusahay nga ang mga bana sobraan ka busy na, wala na time for worship. So take over ang mga nanay, i-assist ang kulang sa inyong mga husband o tabangan nga ang spiritual training diya sa panimalay mag-provide. Tanaw na to ang example. Din sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, ingon siya din here. Si Apostle Paul, I am reminded of your sincere faith, which first existed in your grandmother Lois and your mother Eunice. And I am convinced that this faith also exists in you. Akin sa magsultian ni Apostle Pablo, it was Timothy. Okay? O kinsa ang iyang ang unsa ang tenor siya pag-istorya, ingon siya dinhi, nagtuo ko, na-remember ko sa imong pagtuo, o gituuhan ko nga kanang imong pagtuo. Nagikan kana sa imong lola nga si Eunice, o sa imong inahan nga sa imong lola nga si Lois, o sa imong inahan nga si Eunice. Mut pasabot nga ang usa ka godly woman, virtuous woman, usa pud siya ka godly woman. Okay? Og ang ilang faith, ilang napasa ngadto sa ilahang mga pamilya. Si Lois, ang lola, gipasa niya ang iyahang faith ngadto sa kay Eunice, iyang anak, o napasa po ni Eunice ngadto sa kay Timothy bilang anak po niya. O ingon si Apostle Pablo, na-remember na ko ang imong sincero na pagtuo. Now, kumusta ka karon inahan, asawa di as panimalay? Do you have this faith? Naa ba ka niini sincere faith? I hope nga mapasa na nimong tarong sa imong mga anak. Ayaw pagpakita og bad example sa imong pamilya. Kay gidistroso nimo ang kinabuhi sa imong pamilya. Sigurado ko diha. I am dogmatically say that. Pag ang gidikanan, amahan o asawa diya sa panimalay, magpakita nga dili maayong butang, buhat diya sa inyong pamilya, sigurado gyud ang imong mga anak di na nimo mabadlong. Sigurado ko diha. Okay? Now, another thing, in Acts chapter 16 verse 1, ingon siya, Paul also went to Derbe and Lystra, where there was a disciple named Timothy, the son of a believing Jewish wife whose husband was a Greek. So, ato makita na si Eunice, ang iyang husband is dili siya believer. Wala siya nagtuog God sa mga Hudiyo. So, that's why ni-take over siya o gi-replenish niya ang kulang siyang husband when it comes to spiritual training sa kay young Timothy. That's the young Timothy's mother and grandmother were believers.
Evidently, his father was not, which is too open the case today. Mo ka na siya. The question is, how's your familial responsibilities as Christian wives and mothers? Kumusta ka, higala? Kumusta ka, inahan? Nahimo ba nimo ang imong function, imong duty as wife, as mother? I hope and I pray nga naay mga realization may tabo diya sa imong kasing-kasing as of now, especially nga napaminawan nimo kini nga gospel. Hinaot pa nga nahigugma ka sa Ginoo o gikalipay nimo nga dunggan kini karon nga buntag. Og akong pagampo nga padayon ka nga ma-bless pa sa padayon nato nga pagpamalandong every now and then. Daghang salamat sa tanan nagapaminaw karon sa ato nga station dinhi sa ECGM Christian Community Radio Baganga og sa tanan mga Facebook friends, followers nga naga-follow ka nato from time to time. Thank you so much and God bless us all.